nabubuhay tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kapag hindi ka nagsasalita ng amin, hindi mo, ay ewan ko na lang. Parang hindi yata natin. Bago po muna tayo magsimula, let's pray. Let's close our eyes. Lord, we are so excited to hear your word. We are so excited for the transformation, Lord. Lord, walang ibang itinataas, walang ibang dinadakila. Hindi magaling ang pastor o kung sino man, ang nag-iisang magaling sa aming buhay ay ikaw lamang, Panginoong Jesus. Dahil sa iyo kung bakit kami nagbabago, dahil sa iyo kung bakit kami, Lord God, nakakausad, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayong oras na ito, Lord, sinasaway namin lahat ng mga forces ng kaaway para una, Lord, i-distract kami. Pangalawa, Lord, mawala yung atensyon namin sa iyo at hindi namin makatch yung pag-ibig mo ngayong oras na ito. Lord, winawasak namin ang pahintulot na gamitin ang aming mga pamilya ng kaaway para, Panginoon, magkaroon kami ng bagabag na puso. Kung, Lord God, iniwanan naming tahanan, Lord God, pro-protectionan niyo po, iingatan niyo po sa banal na Espiritu, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, Lord God. And Lord, ngayon, Panginoon, Lord God, excited kami magkaroon ng revelation. Excited kami, Panginoon, Lord God, para makuha, Panginoon, Lord God, yung talagang love letter mo sa amin. Salamat po, Lord. Una sa lahat din, Lord God, sinisiwalat po namin yung laman ng puso namin. Lord, ikaw ang nakakakita, ikaw ang nakakabatid. Lord, right then and then, ngayong oras na ito, winawasak namin ang kayabangan, winawasak namin ang kasalanan. Lord, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming ginagawa. And let the Holy Spirit flow naturally. Let the Holy Spirit transform naturally in the name of Jesus. Salamat po. We bring back all the glory and honor and praises. In Jesus' name, amen and amen. Pwede mo po bang sabihin dyan sa katabi mo, Happy Pag-ibig Month. Okay, English yun natin. Happy Love Month. Okay. Kailangan ba specific na itong buwan na to? This is the Love Month. Di ba natin pwedeng gawin na every day is the Love Day? Kasi alam nyo, yung pag-ibig ng Panginoon, hindi naman niya nasusukat sa araw or season whatsoever. In season, in out of season, God demonstrated His love. Amen? Okay, our theme for February is all about God's supernatural love. Okay, so makakarinig kayo ng love letter ni Lord all throughout ng February. At ngayong araw na ito, bubuksan natin ang isang love letter ni Lord. Amen? Sabi dito, isa sa pinaka-sentrong mensahe ng Diyos sa sanlibutan, salitang hindi matutumbasan na kahit anong bagay, sukdulang pagpapakita ng pag-ibig, the common denominator of all Christians na naglilingkod, who's in service, who is in ministry, who received Jesus Christ as personal Lord and Savior of their lives, is what we call love. Parang hindi yata kayo natuwa. Alam nyo, wala kayo dito kung hindi nyo naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Sino dito, nandito lang, wala lang, trip ko lang, ang ganda kasi ng praise and worship, ang ganda kasi ng church, tapos ang pogi pa ng pastor na nagsasalita. Walang ganon. Kasi lahat kayo dito, inabot tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Kahit nasa kasulok-sulukan ka ng mundo, inabot ka pa rin ng Panginoon ng pag-ibig niya. To be honest with you, hindi niya lang inabot, He demonstrated it. Kaya mo nga na-appreciate yung buhay mo ngayon eh. Dahil kay Lord. Amen? Ang ating text for tonight is taken from or galing sa Efeso. Tagalog pala dapat ako ngayon. Galing sa Efeso. I'm so sorry. I will not promise to speak English because this service is Tagalog service. Ha? Okay. Okay. Efeso 3,
18, 19. Sabi dito, at naway magkaroon kayo ng kapangyarihang maunawaan kasama ng lahat ng bayan ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at on this verse is the central talaga. Central message of the New Testament. Okay? Ito yung talagang, yung pag-ibig ng Panginoon, ito yung topic ng New Testament eh. Kung paano minahal ng Diyos yung tao, iniligtas ng Diyos yung tao. Okay? And yung kanyang sacrificial at saka redemptive nature, talagang ipinakita at ipinapaliwanag sa verse na ito. Okay? This love is demonstrated supremely through His death at the cross. Okay? Kaya yung kaninang ginawa nating communion, it is not just communion. Hindi lang yung communion para lang programa ng church, every Sunday, every first Sunday. Yun yung nagpapatunay, yung communion na yun, yung nagpapatunay kung gaano tayo kamahal ni Lord. Kaya every time na ginagawa mo yun, seryosohin mo yun. Kasi grabe yung pakiramdam na iniligtas ka ng Panginoon na yung dapat na latay at sugat ng Panginoon Hesukristo, tayo dapat yun, pero hindi tayong tumanggap, siya ang tumanggap, yung dugo na naghugas sa atin. At take note, hindi lang naghugas, naglinis at nagpagaling sa lahat ng kasalanan, hindi lang kasalanan, pati ang ating karamdaman wash out. Ang description pa nga ginawa kanyang mas bago, mas maputi kasing puti ng niebe. Amen? Yun pa lang, sorry po talaga, Lord. Salamat talaga. Sino ako para mahalin mo? Diba? Sino po ako, Panginoon? Yun yung demonstration ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. The ultimate act of selfishness and selflessness and grace. Diba? Hindi tinignan ni Lord yung posisyon niya as king, as God. Diba? Hindi niya tinignan kasi ang tinignan niya, ikaw. Kasi sabi niya, mapapahamak ito kung hindi ko gagawin ito. Diba? Di tayo karapat-dapat. Lord, sino ako? Hindi ako karapat-dapat. Hindi Mahal kasi kita Mahal kita Kaya gagawin ko ito. Hindi ako napipilitan kasi kusa ko itong gagawin dahil mahal kita. Amen? Sarap pakinggan yun, no? Di ba? Hindi mo lang sa boyfriend or sa asawa mo lang maririnig na mahal kita, kundi kay Lord. Amen? At yung pag-ibig na yun, hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Parang si Mel Chanco lang yan. Okay? Sabi niya dito, the love of Christ is not just an emotion, but an active force that transforms lives and compels believers to love others. Itong verse pa lang, ang dami na palang gustong ipahiwatig ni Lord. Kasi ang love daw dito, hindi ito, sorry, nadaan talaga ako. Hindi ito sinasabi lang. Nararamdaman, ginagawa kasi nagtra-transform ang buhay. Kaya kapag kinausap ka ni Pastor, kamusta ka na? Ito pa rin, ganun pa rin. Ako, hindi natin naintindihan yung pag-ibig ng Panginoon. Nanahimik ang kalangitan. Kasi hindi ganon. Okay? Once na tinanggap mo si Lord, naramdaman mo, nakita mo yung pag-ibig ng Panginoon, hindi pwede, lagi ko itong motto sa buhay, hindi pwedeng hindi ka mag-transform. Kasi yung pag-ibig pa lang ng Panginoon, ito yung driving force mo to change. Hindi to stay, to separate yourself or ilayo mo yung sarili mo, gumawa ka ng, mahal naman ako ni Lord, gagawa ko ng maraming kasalanan. Kasi at the end of the story, patatawarin nila ako, mali, hindi mo naintindihan yung pag-ibig ng Panginoon. Dapat nga, the more na naiintindihan mo yung love ni Lord,
the more na aayusin mo yung sarili mo. Kasi, Lord, nakakahiyang gumawa ng kasalanan sa'yo. Pag-ibig, minahal mo ko eh. Gagawa pa ba ako ng, ang buti-buti mo sa akin, gagawa pa ba ako? So, naintindihan nyo ng Efeso 3:18 and 19. Alam nyo po ba, sa Old Testament pa lang, nireveal na ng Panginoon si Jesus Christ. Okay? Di ba, kasi nga, yung sentro ng Efeso, it is the love story or love letter ng Diyos ni Jesus Christ sa atin. Pero Old Testament pa lang, sinabi na ng Panginoon, sinabi na ng Diyos, merong siyang ipapadala para iligtas ang kasanlibutan. Makikita yon sa Isaiah chapter 9, verse 6. Unto us, the child is born. For unto us, the child is given, and He will govern to all His shoulder. Diba? The government. Diba? And He will be called, diba? Mighty Counselor. Sorry po, Sunday school teacher kasi. Mighty Counselor, Prince of Peace, and Eternal Father. Baliktad pala ako. Eternal Father, tsaka Everlasting Father and Prince of Peace. Doon pa lang sinabi na eh. Di ba? Sinabi na merong Kristo na ipapadala sa iyo at magde-demonstrate ng pag-ibig sa iyo. Sarap, no? Hallelujah. Kung talagang naramdaman mo ang pag-ibig ng Panginoon, pwede pa natin palakpakan ang Diyos. Sabi dito, knowing the love of Christ is both intellectual at experiential pursuit. Ibig sabihin, dinidesire, intentional, transformational. Sino ditong mag-a-agree, pagbukas pa lang ng mata mo sa umaga, excited kang mabasa ang salita ng Panginoon, kasi, Lord, gusto ko ng bago and fresh revelation. Pag sinabi ni Lord, forgive, aroy ko. Forgive, forget, di ba? Ay, dito salita ni Lord sa akin, iba na. Hindi ganun, di ba? Pero, yung sense na, Lord, ang sarap ng morning ko kasi I started it with your love letter. Di ba? Sino dito ang hindi mabubuhay ng loob o mabubuhay ang buhay, ang kaluluwa, kung hindi, di ba, pag natanggap mo yung love letter, kahit sa someone lang mahal mo eh, di ba, mai-encourage ka, mabubuhay ka, what's more pa kaya kung si Lord? Di ba? Ito buong araw mo, secured and assured ka na sa love ni Lord, na iingatan ka, lahat ng steps mo, babantayan ng Panginoon. Ang sarap na, no? Lord, thank you. Hindi ka mangangamba sa kakainin mo kasi provided ka na. Yung sparrow nga, yung ibon, pinapakain niya na hindi niya anak, ikaw pa kaya? Di ba? Marinig mo pa lang, mabasa mo pa lang yung word na yon, ay grabe na. Lord, salamat. Magpapasalamat ka na sa Panginoon eh. Lord, salamat sa pag-ibig mo. Amen? Sabi ba dito, maraming tao ang naniniwala na ang pag-ibig ng Diyos pagbigay. Ito yung mindset na mali. Kahit kailan, hindi natin kayang lagpasan or tumbasan ang pag-ibig ng Diyos sa effort na ginagawa natin. Kasi kulang pa yan. Kumbaga sa requirements ng SSS, wala yan. Disqualified ka. Kulang yan. Okay? Kasi maraming mga tao pinipilit tumbasan, pinipilit talaga ibigay. Eto, hindi natin nasusukat si Lord dun eh. Amen? Kasi masikit pa rin yung pag-ibig ng Panginoon kaysa sa lahat ng ginagawa natin. Okay? Sabi pa dito, may iba naman, iniisip ng pag-ibig ng Diyos sa isang taas ka ng taas ng kamay. Sabi mo, Lord, salamat, naramdaman mo yung aircon. Si Lord yan, si Lord. Holy Spirit yan.
Pero pag uwi mo ng bahay, nakita mo lang yung si Marites na iba na ang buhay mo. Di ba? May nag-chat lang sa'yo, naniningil. Sa isip-isip mo, ano ba naman to? Minura mo na yun. Hindi yan pakiramdam. Pakiramdam ko, hindi ganun yun. Di ba? Pakiramdam ko, nandito si Lord. Pakiramdam, no. Hindi ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi siya bumabase sa pakiramdam. Kaya nga sabi ng mga pastor, mga nagkakasal, kapag ang pag-aasawa daw, it's a lifetime. Di ba? Kailangan paghandaan, kailangan pag-isipan bago ka magsabi ng yes. Kasi hindi lang yan, di porket overwhelmed ka sa feelings mo, over ka sa nararamdaman mo dahil ang ganda niya, yung ganda niya kumukupas. Di ba? Paano pag kumupas na, mahal mo pa ba? Di ba? Hindi lang ganun. Si Lord nag-demonstrate ng commitment. Kaya nga sinasabi, pinagkadiin-diinan lagi ng mga ministers, hindi lang yan sa itsura or pakiramdam. Pag yan ba'y nalumpo, mahamahalin mo pa ba yan? Kapag ba yan ay kailangan na i-carry sa CR, dadalhin mo pa ba? Diba? Hindi ganun ang pag-ibig. Tama? Kasi may commitment yan eh. Amen? Ganun si Lord. Amen? Hindi si Lord bumase sa pakiramdam. Committed siya sa'yo. Kaya kung sinasabi mo, Lord, wala nang magbabago sa buhay ko, di yan nagkakamali ka. Kasi si Lord committed, si Lord na i-transform ang buhay mo. Amen? Hindi inilalarawan ng buhay. Sabi mo, Lord, love kita, pero yung kapitbahay mo, hindi mo mamahal. Di ba? Lord, love kita, pero yung mga ka-sister, ka-brother mo, hindi mo matanggap. Di ba? Lord, love kita, pero wala na, konting kiskisan lang, wala na. Iba na, pag hindi lang nasunod ang gusto mo, wala na. Tapos na ang laban. Hindi na mahal. Hindi ganun. Okay? Amen? Tandaan nyo, ang church, ang mga tao dyan, trina-transform pa rin ng Panginoon. Pinoproseso pa rin yan ng Panginoon. Kaya nga niya, dinemonstrate yung love niya. Love is patient, love is kind. Di ba? Kasi gusto ka niyang turuan, anak, yung mga taong yan, mahalin mo yan sa mga flosses, hindi lang sa kagandahan yan. May mga flosses din yan. Kasi ikaw nga, minahal kita kahit ang dami-dami mong flosses. Amen? Di ba? Kapag ayaw mo na, i-unfriend mo. Kapag ayaw mo na, ibablock mo. Kapag ayaw mo na, ipopost mo sa kung ano-ano. Hindi ganun. Tama? Lahat tayo subject ng itong sinasabi ko na hindi subjective yung pag-ibig ng Diyos. Hindi kanya minahal kasi ito ang kondisyon, hindi. Minahal kanya kung sino ka at sa pagmamahal din sa iba, ganun din. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng ating Diyos na buhay? Hallelujah! Sabi dito sa kaharian ng Diyos, ang pag-ibig ay sukat ang pag-ibig sa salita, kundi ibinibigay. Amen? Kung mahal mo si Lord, kahit kailan hindi kita iwan, mahal na mahal kita. Punta ka sa ministry. Kasi doing the ministry is a demonstration of pasasalamat kay Lord sa kanyang kadakilaan, sa mga blessings na binigay niya sa iyo. Punta ka, maglingkod ka. Hindi necessarily ang paglilingkod, makikita ka lang sa stage, tumutugtog ka, ang daming pwedeng gawin sa church. To be honest with you, bago ako naging singer, naging song leader, tagalinis muna ako ng church, kaya naiintindihan ko si Papo eh. Si Papo kasi tagalinis natin. Bago muna ako naging song leader, yung first ministry ko,
Well, ang first ministry natin, ang pamilya, pero ang ministry ko sa church is tagalinis ng church. Sabado pa lang, nililinis ko na ang church kapalit ng isang baon. Kaya simula pa lang, bata pa lang ako, alaki ng tulong ng church sa akin. Dahil kung hindi dahil sa church, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ginamit ni Lord yung church para makapagtapos ako ng pag-aaral. At kung ano man yung ginagawa mo, kung mahal mo si Lord, do it for excellence. Huwag ka magreklamo. Ano ba yan? Na naman tayo? Kamamap ko lang. Nilakaran na naman ng mga dancer. Kakaayos ko lang. Ba? Nagkumuha na naman ng ano. Mga ganyan-ganyan. Amen? Hindi lang yon. Marami pa. Marami pang mga bagay na pwede natin gawin. I-demonstrate yung pag-ibig natin kay Lord. Diba? Use your life. Yung kapitbahay mo. Diba? Yung kapitbahay mo, kung mahal mo si Lord, luto ka. Bigay mo. Mahal kita, pinapabigay ni Lord. Diba? Amen? Hindi lang niya sinasabi. Kasi si Lord, hindi niya lang sinabi. Ginawa niya. He demonstrate it. May 4 na punto tayo, pero bibilisan ko lang. Number 1 point is, ang pag-ibig, ibinubunyag o ibinunyag. Okay? Kasi sa English kasi, revealed. Okay? Sabi dito, Ephesians 1:17-18, the Holy Spirit is revealing the love of the Lord. Ephesians 3:8 muna, 18 muna. Sabi niya dito, at naway magkaroon na maunawaan. Sabi ko kanina, hindi natin maaarok yung knowledge ng ano ni Lord. Paano natin mauunawaan? Alam mo kung paano? The Holy Spirit. Limitado ang knowledge ng tao. Compare sa knowledge ng Panginoon. To be honest, hindi nga natin alam kung ano yung kinabukasan natin, yung future natin eh. Pero si Lord, alam na. Ganun kasimpleng paliwanag. Pero paano mo mauunawaan ang pag-ibig ng Panginoon kung ganun kalayo yung gap ng understanding natin? The Holy Spirit will speak to you, will explain to you. The Holy Spirit, ipaparamdam niya sa'yo. Do you want to know how God love you? The Holy Spirit will impress that to you. Amen. That's why, nauunawaan mo siya. Ay, ganito pala. Ay, ito pala yun. Ang tagal ko ng ginagawa, mali pala ito. Hindi pala ito kalooban ng Panginoon. Akala ko kasi ginagawa ng maraming tao, okay na eh. Pero when the Holy Spirit speaks, hindi pala, mali pala. Kasi sabi ng Panginoon, do not be yoked by the unbeliever. Huwag mong gawin yung mga ginagawa ng mga unbeliever kasi hindi natutuwa si Lord dyan. Ganun pala yun. Diba? May mga bagay tayo na ginagawa na alam nating mali, pero na-discover lang natin na mali. Kasi akala natin hindi mali, yung mga panahon na nire-reveal na ni Lord yun sa atin. Tama? Kasi, alam mo kung bakit ganoon? Dahil mahal ka niya eh. Dati, enjoy tayo doing things na kasama yung mga ibang tao. Di ba? Lalo-lalo na yung dati, di ba? Dati, nag-i-enjoy ako mag-hiking. Dati, nag-i-enjoy ako gawin ng mga, yung party-party. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung dating umalis ako sa church, every Friday is Okada Day eh. Diba? Akala ko, nag-i-enjoy lang naman ako eh. Diba?
sarili ko naman pera ang ginagamit ko, hindi naman galing sa church. Nag-i-enjoy ako. Kasama ko yung mga friends ko. We are partying. Partying. Pero, hindi pala maganda. Kasi hindi nag-glorify si Lord. Meron pa nga ako eh. Ewan ko kasi sinabihan ko sa teachers na may pinakita ko mga pictures. Kasi before kasi, I'm doing the events. Hanggang ngayon, I'm doing the events. Yan kasi yung side hustle ko. Isa sa mga isa sa mga naging trabaho ko kasi sa events is, alam niyo po yung nagpapa-audition ka ng mga models. Okay. Si Mariela ko ata sabi to eh. Papa-audition ka ng mga models. Kasi during that time, I have a big company, big client, na kapag nagpapa-branding or nagpapa-expo, okay, kailangan talaga ng branding. Sa marketing kasi may branding na tinatawag na kung saan kailangan mo talagang i-market yung products mo. At isa sa mga branding kasi ng kampanyang ito is pag sinabi nating anak, 'di ba, is kapag in-advertise, hindi naman siya yung babaeng naka-Pilipinyana. 'Di ba? Naka-two-piece talaga 'yan. 'Di ba? At during that time, may description ang two-piece. Okay? Hindi ko na sasabihin. Basta pag sinabi nating alak o sinabi nating sugal, kasi ano yun eh, ang product kasi is pagkain ng manok. Okay? Pagkain ng manok. Okay? Lalo-lalo na yung manok panabong. Okay? Ganito siya. So, dahil nga doon, yung branding ng company ito ay grabe talaga revealing. Talaga, revealing as in revealing. So, my primary job, kapag binigyan ako ng set card ng company, binigyan ako ng set card ni client, titignan ko anong mga criteria ni client. So, lahat ng mga model, hindi sila pupunta sa akin na nakadamit, nakasaya. Hindi. Lahat ng mga model pupunta sa akin kung anong description na ipinasa ko sa kanila. Sometimes there is, alam niyo na, wala namang dagat, pero nakapag-bathing suit sila. Kasi yun ang requirements. At during that time, ibang tao, ang saya. Kasi nakikita natin yung ganito. Pero, inilalagay ka na pala ng kaaway sa kumunoy. Kagets mo yun? Hindi, trabaho mo yan eh. Sa isip-isip, naglalaban, hindi trabaho ko to eh. Binigay ni Lord na trabaho to sa akin at parte ng trabaho ko na parang pageant or para mapili sila as model, as brand ambassador. Kaya lang, si Lord kasi binigyan ka na ng word ni Lord eh. Sabi niya, transform ka na eh. Ang mga nakikita mo, inilalagay mo lang sarili mo sa kumunoy. Lalong-lalo na kapag activations na sa event, kasi tinatawag namin activations, yung pagkatapos mo i-prepare, yung merong one time, pumunta ako sa Derby. Derby, by the way, ito yung sabungan. Okay? Ang goal ko, kami yung, sa event kasi, kami yung nag-iinit na yung mga sabungero, di ba? Nag-iinit na. Minsan, iba talo. Minsan, panalo. Nagkakaroon na ng emotional breakdown. Ngayon, kami yung in-between pambasag sa emotional breakdown. Mostly, sa sabungan, mga lalaki, mga nandoon. Kaya dala-dala ko yung mga model na yun, magrarampa. Alam niyo po yung sa boxing yung nakaganon? Ganon. Kami yung icebreaker, pero yung puso ko, unti-unting binibreak kasi hindi tanggap ng spirito ko yung ginagawa ko. Sabi ko nga sa iyo, during that time, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, hindi ako ito eh. Kasi hindi naiintindihan ko na nire-reveal ng Holy Spirit sa akin, anak. Hindi mali yan eh. Pag nakasanayan mo yan, hindi porket trabaho mo yan, pag nakasanayan mo yan, mahirap yan. To be honest with you, hindi ko tinapos yung provisionary ko. Kasi ang lakas na impression ng Panginoon. Kaya sabi ko po sa inyo, nag-Italian model talaga ako. Pero anyways, the love of the Lord
Yung pag-ibig ng Panginoon, ibinubunyag niya sa'yo. Diba? Para maintindihan mo. Amen? Sabi pa dito, 1 Corinthians 2, verses 9 hanggang 10, however, as it is written, what no eyes has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things that God has prepared for those who love Him. These are the spirits, these are the things God has revealed to us by His Spirit, which is the Holy Spirit, for us to understand the ways of the Lord, the Holy Spirit will reveal it. Amen? May kausap pa po ba ako? Posible na naririnig mo ang tungkol sa pag-ibig pero namumuhay ka pa rin na parang hindi ka mahal. Tungkol sa pag-ibig pero punong-puno ka pa rin ng And let's talk about this. Ephesians chapter 3 verse 18. Dito tayo sinusukat ng Panginoon sa pag-ibig niya. Sabi niya dito, ang supernatural na pag-ibig ng Diyos ay una. Remember, sa sentence grammar kasi, kung mapapansin mo yung malawak, walang sukat yan. Malawak na ano? Anong comparison ng lawak niyan? Sinabi lang malawak, di ba sa Ephesians? Di ba? Malawak. Malawak na. Okay. Kaya, ang ibig sabihin niyan, inabot ang lahat. Walang exempted. Walang special or walang VIP o hindi ka standard. Walang ganun. Sabi pa dito, mahaba. Walang hanggan. Mataas, inaangat tayo higit pa sa ating nakaraan, malalim, nasusumpungan tayo kahit sa pinakamababang punto ng buhay. Amen? That is the measurement of God's love to us. Meaning to say, hindi kanya sinukatan. Hindi niya sinukatan ang kakayahan mo, ang standard mo, ang effort mo. Kasi ang panukat niya walang hanggan. Ang pag-ibig niya sa'yo, walang hanggan. Amen? Kaya, kahit anong hindi ko sinasabi na it's okay kahit may mga pagkakataon na talagang na-fall short tayo. Sometimes tayo nangyayari yung part na yon. Pero hindi to advisable ha. Pero, magpaganon pa man, hindi niya tinitignan yung mistakes mo from the past. You are not identified by the mistakes of your past. But you are identified because God loves you. And whether you like it or not, in season, in out of season, God is good. Kahit hindi tayo okay personally, financially, lumulubog tayo sa utang, nagkakaroon ng problema yung business natin, nagkakaroon ng sipsipan o siraan sa trabaho natin, di ba? Hindi okay tayo ng asawa. God will still remain good. At because of that descriptions, kaya natin lumapit kay Lord eh. Sa Lord, kahit hindi ako karapat-dapat, pero ikaw, Lord, you are good. Amen? Hindi ka nagmamature spiritually dahil mas marami kang alam. Marami nga dyan eh, ilang dekada ng Kristiyano. Pero kung tatanungin mo, ligtas ka ba? Saan ka pupunta? Sa langit, sa impyerno? Sagot nila, hindi ko alam. Ha? Ilan taon ka ng Christian? 42 years. Ha? Sa 42 years, hindi mo alam? Hindi mo tinanggap si Lord? What I'm trying to point out,
Walang sa haba ng pagkakakilala mo yan kay Lord eh. Alam mo po ba, yung iba nagpe-pray, Lord, bakit po ganun? Ako, ang tagal-tagal ko na, pero hindi pa rin naaayos yung ugali ko. Pero ito, ilang buwan pa lang ito, pero okay na siya. Kasi alam niyo kung difference ninyo, encounter kay Lord. Kasi tanda mo, hindi mo mai-explain ang sarap ng mango kung hindi mo nakain. What I'm trying to point out, hindi ka makakapag-transform talaga kung hindi mo na-encounter si Lord. Amen? Kaya nga, umpisa pa lang sinasabi ko na ang pag-ibig ng Panginoon, intentional yan kasi inabot ka talaga eh. Amen? At sa pag-spiritual maturity din, hindi lang yan, matagal na akong board of elders na ako, o pastor na ako, matagal na ako dito, spiritually matured na ako. Hindi. Masagi ka nga lang hindi ka na nag-church eh. Masagi ka nga lang, wala na eh. Di ba? Masagi ka lang, may post ka na agad. May screenshot pang kasama. You get what I'm trying to point out? Hindi yan sa tagal mo. Hindi porket sinasabi mo spiritually matured na ako, nakikita yan sa fruits. Ang hina. Huwag mong sabihin, spiritually matured na ako, pero wala kang prutas, wala yun. Kasi ang totoong spiritually matured, there is fruit. Tanong mo sa sarili mo, meron bang gentleness ako? Meron ba akong kindness? Meron ba ako patient? Meron ba ako self-control? Ano pa? Teachers, tulungan niyo ako. Di ba? Meron ba akong ganun? Amen? Bibilisan ko na lang po. Number 2, pag-ibig na pinakita ng Panginoon ang pag-ibig niya. The famous John 3:16 o Juan 3, sabi dito, kaya't ibinigay. That is an action word. Hindi lang yan salita. Actions yan. Kaya kung sinasabi mo, Lord, mahal kita at nauunawaan mo ang pag-ibig ng Panginoon, pinapakita yan. Amen? Pag-ibig ang motibo, pag-ibig ang patunay. Nagbibigay ang Diyos dahil may kailangan siya sa atin, nagbibigay siya dahil ang tunay pakabig. This is what my realization actually, laging akong tinuturuan ng Panginoon dito, na ever since, kaya yung poverty mentality ko, nabasag talaga eh. Dati kasi hindi ako nagbibigay eh. Hindi talaga ako kasi inisip ko, kailangan ko to, ganito, ako yan. Pero if you try to understand the love language of God, it is being generous. I'm not speaking about, Pastor, lagi na naman nasasabi na pera. Hindi ganon. Hindi lang naman pera usapan dito eh. Diba? Pero yung character of being generous, pinakita ng Panginoon kahit na sarili niyang buhay, ibinigay niya eh. John 3:16, di ba? Hindi lang naman pera ang kailangan ni Lord sa'yo eh. Sometimes, He needs your heart, your commitment, your effort. Di ba? Kasi, kung
Sinong aabot sa mga taong nandiyan dyan sa paligid ninyo kung wala tayong effort? At kung hindi natin mahal, kung mahal natin si Lord, let's demonstrate it. Di ba? Kung mahal na sinasabi natin kay Lord, 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 I love you. Pinakita ni Lord kung paanong ang pag-ibig, di ba? From Samaria, Judea, something like that. From the ends of the earth, di ba? He speaks the truth. He speaks God. He speaks. He demonstrate, pinakita niya. Sabi pa nga, di ba? Oh, gusto mo sumunod sa akin? Ay, mahal mo ako? Follow me. Sabi ni Jesus sa mga disciples, di ba? And I will make you fishers of men. Tama? Yun lang naman eh. Sabi ni Lord, kung mahal mo ako, tara, mangisda tayo ng kaluluwa. Kasi, yung mga kaluluwang yan, mahal ko yan eh. Parang ikaw, mahal kita eh. Kaya ka naabot. Aabotin din natin sila. Amen? Mahalagang tandaan. Ay, wait lang. Gusto ko lang, yung umaabot palabas, nagbibigay siya dahil ang tunay na pag-ibig ay laging umaabot palabas. Sabi dito, meron akong nabasa at meron akong si Ma'am Lovely Manalo, which is yung isa sa mga asawa ng anak ni Jose Manalo, kasi Christian na siya. Sabi niya dito, dati question ko to eh. Pag nagtatides ako, nag-o-offering ako, binubulsa lang naman niya ng pastor eh. Binubulsa lang naman niya ng elders. Pero, isa ng mga nare-realize niya, gusto ko yung English kaso lang, isa ng mga nare-realize niya, inutos ng Panginoon na ibigay yung 10% eh. Galing kay Lord yun eh. Binigay niya yung 10%. Sinunod ko. Ngayon, it's not me who will question saan nanggagaling yun. Ang mahalaga, sabi niya, sumunod ako kay Lord. Ang pananagutan nun niya, iwala sa inyo, ang pananagutan nyo nun sa leader na gumagawa, nagmamanage. Remember, sabi dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Nagets nyo? Pero what I'm trying to point out, habang nakikilala niya si Lord, mas lalo niya naiintindihan ang pagbibigay sa church, pagbibigay kay Lord, nakakagaan ng puso. At isa pa, it opens the doors of the blessings. Hindi lang doors. Kasi why? God is seeing your character. Ang ibinibless niya yung character mo. Kaya siya nag-o-open. Sa events nga kami ni Mami, pag maayos ang ugali mo, maraming kukuha sa'yo eh. Kung ganun ka pa rin, sa dati ka pa rin thinking mindset, sa tingin mo may kukuha pa sa'yo sa events kung ang ugali mo ay talagang pakabig ng pakabig. Diba? Sometimes nga, yung requirements namin sa event, lalo-lalo na kasi Kuya Gudjel, hindi namin trabaho magplansya ng gown. Hindi namin trabaho magplansya or mag-babysit or humabol ng aso. Pero dahil mahal namin, binigay sa amin nito, blessing sa amin at blessing sa amin yung client namin, ginagawa namin. Why? Because we love our job and we love yung sources ng blessing sa amin ni Lord. Kung hindi namin nagawa yun, ma-identify kami ng client, ay pangit pala, sa tingin mo, i-endorse, i-recommend kami. Hindi. E di wala ka ng kita. Do you know what I'm trying to point out? Binasag ni Lord yung character. Amen? Sabi pa dito, mahalagang tandaan ng pag-ibig ng Diyos ay hindi transaction, hindi ito manipulation, hindi ito sapilitan. Remember, there is a free will. Sama ni Lord, kung mabait talaga si Lord, bakit ginawa niya na may masamang tao?
sabi ng tatay, anak, binigyan sila ng free will eh. Desisyon nila yun na maging masama. Kasi they are outside of the love of the Lord. Hindi nila naiintindihan kasi ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya, gumawa sila ng masama. Sa tingin mo ba kagustuhan ng Panginoon yun? Hindi. Pero wala siyang magagawa kasi hindi naman niyang characteristic ang mag-manipulate ng creations niya. John 3:16, kung sino man ang sumampalataya, hindi niya sinabi lahat kayo dapat sumampalataya. Wala. Ang sinabi niya kung sino man. Who will be? Di ba? Kung sino man. Ibig sabihin yun, binigyan ka niya ng laya. Na ang pipiliin mo ba, ang mundo, ang pipiliin mo si Lord. Amen? May kausap pa po ba ako? Sa tingin ko, makakauwi pa ako sa bahay, no? Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Kung nabibless ka, palakpakan natin si Lord. Hindi ka pinilit ni Lord. Pagpunta mo pa ba dito, pinilit ka ni Lord? Ay, si pastor. Poging pastor, hindi ko pwedeng hindi makita ang poging pastor mag-preach. Kaya mag-church ako. May ganun ba? Wala. O, di ba? Pumunta kayo dito kasi, ay, excited ako sa word ni Lord, yung love letter ni Lord sa akin. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hindi ka pinilit. Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi ka pinilit. Diba? Ikatlong puntos, pag-ibig na ang pag-ibig ayon sa Biblia ay hindi kailanman dahil sa pressure, tumugon ka, naintindihan mo, ay ito pala ang love ni Lord, ni-reveal sa iyo ng Holy Spirit, ito pala ang love ni Lord, kaya sige, I will step, tutugon ako, I will answer. Sana, sa pagtanggap natin kay Kristo, hindi dapat takot yung ating, yung drive natin. Hindi sana, ay takot ako mapunta sa impyerno kaya tinanggap ko si Lord. Ha? Biblically, tama naman yun. Kapag hindi mo tinanggap talaga si Lord, wala kang ibang pupuntahan kundi sa impyerno. Pero kung yung driving point mo is takot na mapunta sa impyerno, huwag naman sana. Kasi, tandaan nyo, walang transformation doon. Para ka lang di batas, ay ito gagawin ko para hindi ako mapunta na impyerno, hindi dapat ako makakalunya. Hindi ako magchichismis, hindi ako ganyan-ganyan, hindi ako ganyan-ganyan. Ha? Di ba mas madaling sabihin na dahil sa pag-ibig ng Panginoon, malaya kang gawin kung anong dapat gawin. At nagkakaroon ka ng boundaries kasi, ay, kalooban ba yan ni Lord? Pag ginawa ko ba ito, masasaktan si Lord, ayoko. Kesa sa takot na, ay, mapupunta ako sa impyerno, hindi. Demetro ka nun. Para kang taxi. Demetro. Hindi ganun eh. Hindi ganun si Lord. Hindi ganun ang pag-ibig ni Lord. Si Lord, dahil naintindihan mo yung love niya, alam mo kung ano yung mga bagay na ayaw niya at hindi bagay sa'yo. Amen? Ito pa sabi pa dito sa notes ko. Sana hindi mo tinanggap ang Lord dahil sa takot nyo mapunta sa hell though isang factor ito at unang realization natin to, by the way, yes, this is our first realization na, di ba yung tinanggap, mahal ka ni Lord, aside sa love ni Lord, yung realization, kapag hindi ako nagtino, papupunta ako sa impyerno, first realization. Sabi niya dito, ito masarap kasi na tinanggap natin si Lord dahil naintindihan natin na ang pag-ibig ay mahal tayo ni Lord at tinanggap ako ni Lord kahit ganito lang ako. Okay? Kasi kapag ganito ang mindset, hindi mo need i-pressure yung sarili mo na gawin ang tama. Bagkus,
bagkos gagawin mo ito kasi ngani mahal tayo ni Lord. Ito lang ang kaya kong, Lord, ito lang yung kaya kong ibalik eh. Do alam kong hindi to sapat, kulang pa to, pero Lord, this is all of me. Di ba yung nag-offering ng barya versus sa nag-offering ng marami? Sino kinalugdan ni Lord? Yung barya. Di ba? Yung pala, binasag na yung mindset na hindi tumitingin sa Lord sa amount eh. Tinignan niya yung puso naman eh. Kasi Lord, ano lang yung kaya ko, Lord? Hindi to sapat, pero Lord, lahat na to. Pati pato pa ng gulo. Di ba? Lahat na to. Di ba? 2 Corinto 8:9, alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, kahit siya'y mayaman. Amen? Yun yung Via Dolorosa. Diba? Yung kanta ng Down the Via Dolorosa. Diba? Ang ganda ng kantang yun. Dati hindi ko naiintindihan yung kantang yun, pero pinaulit-ulit ko, grabe, love letter pala ni Lord to sa atin. Yung taking up the cross, kahit hirap na siya para sa atin. Hindi tayo nagbigay para mahalin, nagbigay tayo dahil tayo ang mali yung mindset na, Lord, I will serve kasi mahal kita. No. Minahal kang una ng Panginoon. Kaya mo naintindihan magmahal kasi minahal ka ng una ng Diyos. Ang pagbibigay ay hindi lang tungkol sa pera, nagbibigay tayo ng ang pag-ibig na tunay ay tinanggap ay at pang-apat, dito na po ako magtatapos. I'm calling the worship team. Ang pag-ibig na pinalaya. God's love sets you free. That's the truth. And the truth will set you free. And the truth is Jesus Christ. And the way is Jesus Christ. And the life is Jesus Christ. Amen? Hindi ko na mapaliwanag. Doon pa lang. Kung ang sabi ng kaaway sa'yo, hindi ka na magbabago, hindi ka na pinalaya, mali yan. Kasinungalingan yan. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon nagpapalaya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay mo, kung may sama ka ng loob, dala-dala mo na, dekada pa lang yan, online and on-site, dala-dala mo yung sama ng loob mo sa magulang mo, dala-dala mo yung sama ng loob sa kapatid mo, dala-dala mo yung sama ng loob sa mga taong kakilala mo, may betrayal na naganap. Hayaan mo ang pag-ibig ng Diyos ang magpalaya sa ating lahat. I don't know your past. I don't know your trauma. And I don't know your mistakes. Pero mga kapatid, palayain mo na yung sarili mo. Hindi ka nagkulang. I will speak to you heart to heart, hindi ka nagkulang. Ginawa mo naman lahat. Kaya palayain mo na yung sarili mo. Kasi, minahal ka ni Lord. At minamahal ka ng Panginoon up until now and forever. Efeso 3:19, naway maranasan ninyo ang pag-ibig ni Kristo kahit ito'y higit. Ang supernatural na pag-ibig ng Diyos ay nagpapagaling ng sugatang puso. Punto ng buhay mo, Lord, wala naman akong kasalanan, bakit kailangan ko humingi ng tawad?
Lord, bakit kailangan ako lagi ang nagpaparaya? Bakit kailangan, Lord, ako na nga yung nasaktan eh. Ako na nga yung sinabihan ng mali. Pinaratangan na nga ako ng mali eh. Pinagbintangan na nga ako eh. Ako pa magpapatawad? Tandaan mo, hindi mo ginagawa yan sa kanila, ginagawa mo yan sa sarili mo. Kasi pinapalawak ni Lord yung pag-ibig mo. Kasi tandaan mo, kung yan nakasagupa mo ngayon, may mga susunod, batalyon yan. Paano ka makakasurvive? Kung ang titignan mo lagi yung mga taong yan, kung ang titignan mo lagi, itong mga to, bakit hindi mo ko tignan? Magpapatawad ka, tignan mo ko. Sabi ni Lord, tignan mo si Lord. Ako ang tignan mo. Kahit ang sama-sama ng loob mo, nak, magpatawad ka, ako tignan mo. Amen? Kasi nak, gusto kitang palayain, gusto kong palayasin yung bumabagabag dyan sa puso mo. Kung matagal na yan, let God. Let go and let God. Binabasag ang mindset ng kakulangan, tandaan mo, kahit joke lang itong sinasabi ni tatay, yung lagi yung more than conqueror. Diba, ang lagi yung joke is yung sa dalawa, si Manny Pacquiao at si Jinky Pacquiao, ang more than conqueror talaga doon, si Jinky Pacquiao. Kasi sa tuwing lumalaban si Manny Pacquiao, lahat ng pananalunan na pupunta kay Jinky Pacquiao. Kahit ganun, joke lang yun. Pero natutuwa ako kasi totoo, you are more than conqueror eh. Kasi alam mo kung bakit? Because you have Jesus Christ. Yung sama ng loob na yan, yung galit sa puso mo, you can conquer it because you have Jesus Christ. Amen. And hindi ka kulang. You are more than conqueror. You are more than enough. Sabi nga sa Biblia head ka, hindi ka tail. Amen? This is personal to me. Kung ikaw, lubog ka ngayon sa utang, sabi ni Lord, dito ako binabasag dapat ikaw ang nagpapautang pero ikaw yung maraming utang. Pero lagi ko na sinasabi sa sarili ko, makakalaya ka din dyan. Makakalaya ka dyan. Magugulat ka na lang. Tapos na. Natuwa ako kasi 2025, grabe talaga yung stress ko sa buhay. Kasi sa dami ko talagang financial obligations. Pero bago nagtawid yung 2025 at 2026, isa doon, nakatanggap na ako ng Certificate of Full Payment. Ang sarap pala. Ang sarap. Sabi ko, Lord, paunti-unti. Kaya yung attitude ko, Lord, I will give. Kilala ko ng mga teachers. Kilala ko ng mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko sinasabi yung financial obligation ko kung gaano kabigat, pero sinasabi ko sa bigat talaga. Pero mas pinapakita ko sa kanila na I give what I have because that is the heart of the Lord. Gusto ko yun, maranasan ang pinagpalang buhay. Makakalaya ka din. Makakalaya ka din. Pumasok lang sa isipan ko, God impressed to me. Kung nakulong ka, or nasa kulungan ka, makakalaya ka din. Hindi man ikaw, kapatid mo, or kung sino man, parte sa pamilya mo,
Makakalaya ka din kasi ibibigay ni Lord yung katarungan para sa'yo. Yung katotohanan, ibibigay ni Lord para sa'yo. Amen? Palapakan naman natin si Lord. Dito ako magtatapos. Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat ang lawak para abutin ka. Sapat ang haba para manatili sa'yo. Sapat ang taas para iangat ka. Sapat ang lalim para masumpungan ka kung nasaan ka man. Last, hindi ka pababayaan ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi description niya yun eh. Character ni Lord yun eh. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I will love you till the ends of the earth. Pwede ba tayong tumayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Awitin natin ito. Sukdulang biyaya. Hallelujah. Let the worship team lead us. Pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masukli
Sige po, itaas natin yan. Oh, Diyos, salamat, salamat. Kahit kailan, Panginoon, hindi nagbabagong pag-ibig mo sa amin. Kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagbabago, O Diyos. Kaya salamat, salamat. Sige lang po. Salamat, salamat, salamat. Ang sarap magsabi ng salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Salamat, salamat, O Diyos. Hindi ka nagbago, hindi ka nagkulang, ganon kita kilala. Diyos ka sa amin, hindi ka nagbago, hindi ka nagkulang, ganon kita kilala. Diyos ka sa, sige lang, hindi ka nagbago, Diyos, hindi ka nagkulang, ganon kita kilala. Diyos ka sa, hindi ka nagbago, hindi ka nagkulang. Yes, Lord, ganon kita kilala. Diyos ka sa, hindi ka nagbago. Yes, hindi ka nagkulang, ganon kita kilala. Diyos ka sa amin, hindi ka nagbago, oh Lord, hindi ka nagkulang, ganon kita kilala. Diyos ka sa amin, hindi ka nagbago. Yes, Jesus. Hindi ka nagkulang. Sige po. Ganon kita kilala. Diyos ka sa amin, hindi ka nagbago, hindi ka nagkulang. Sige po. Ganon kita kilala. Diyos ka sa amin, hindi ka nagbago, hindi ka nagkulang, ganyan kita kilala. Diyos ka sa, for the very last time, hindi ka nagbago, hindi ka nagkulang, ganon kita kilala. Diyos ka sa amin, O Lord. Kahit kailan hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon, lagi mo yan tatandaan. Hindi ka niya minahal dahil sa nagkulang ka. Hindi ka niya minahal kahit palpak tayo. Mahal ka niya no matter what happened. Online and on-site, sabi ng Panginoon, pinipili kita. Pinipili kita. Kasi mahal kita. Lagi mong iintindihin, lagi mong iisipin, mahal ka ng Panginoon. Pagbabago yung sitwasyon ng buhay mo,
Kasi mahal ka ng Panginoon. Kung nanonood ka ngayon, you have cancers, tumors, diabetes, or anumang karamdamang malubha, sabi ng Panginoon, makakalaya ka. Gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Sa lahat ng nanonood and on-site, kung tingin nyo yung bahay ninyo walang kapayapaan, kung tingin mo yung pamilya mo wala ng pag-asa, huwag kang pumayag, makakalaya ka rin. Sa pag-ibig ng Panginoon, makakalaya ka. Hindi pangarap yung, Lord, sana one day masabi ko ito. Hindi. Dahil ngayon pa lang, kumikilos na si Lord na lahat ng mga sinasabi mo, sana all, lalakaran mo yan. Kasi mahal ka ni Lord. Sa lahat ng mga estudyante dito, makakapagtapos ka ng pag-aaral.